Kamakailan, ako po'y nanonood ng tennis. Meron ko sila na picture. Kumisan, si Alexa, di ba? Next, meron ko sila na picture sa'yo. Next, Miss Nicole. Kumisan, napansin ko, habang ako'y nanonood, kasi doon sa isang laban niya, talagang higpitan yung laban niya. At mukhang hindi siya makakarating sa yung pang third level, ano? Aba, and then natapilok pa siya. Natapilok pa. And then, ang sabi po ng mga comments, pero sinasabi mga comments, ano? Yan kasi, nakahulay na ganyan ang sunod na damit. Iba ba na sinasabi? Talo na yan. Kasi dapat nagpahinga, hindi siya sumama sa double na labanan. Ito ang napansin ko, kung minsan, mas madaling sumuko yung mga fans, yung mga nanonood, kaysa doon sa lumalaban. Ano? So, doon sa second set, talo siya. No? Sa third set, no? Mukhang nagpahilot ata siya doon sa third set. Bumahawi na siya. And then, nagtuloy-tuloy na po. Doon sa third set, nanalo siya. So, kung minsan itong napansin ko, para yung uncle namin, pag nanood ng basketball, pag natatalo yung Toyota ata noon, o kaya Pure Foods noon, Toyota, papatayin yung TV. Ano? O kaya matutulog na lang. No? Parang hindi pa tapos ang laban. No? Pero kung minsan, kahit hindi pa tapos yung laban, no? Ang mga fans talo na. Pero yung mga player, lumalaban pa rin. Amen? Si Alexa, gano'n, ano? Kahit parang talo na, pagod na, yung physical fatigue, nanalo pa rin siya. Mga kapatid, kuminsan, gano'n ang ating kaisipan, ano? Yan po bang, hindi pa bang talo, sumusuko ka na. Sa salita lang, sumusuko ka na. Okay? Pumutok ka pa na ng 3 beses, umaayaw ka na. Huh? I want to remind you today, mga kapatid, kay Jesus, we are more than conquerors. Amen? Purihin ang Diyos. Sabi nga ng Romans chapter 8, verse 37, sabi niya, no, o nay, in all these things, through Him who loves us, we are more than conqueror. Naisip niyo na ba yun, yung more than conqueror? Bakit hindi sinabing conqueror na lang o champion na lang? Bakit meron bang more? Meron din verse dyan, next na sinag ko sa iyo, Miss Nicole, ano? Yung Romans 8:37. Ganito po kasi yan, si Jesus ang conqueror. Tayo more than conqueror. Paano yun? Ibig mo sabihin, Bishop, mas higit pa tayong mananagumpay sa tagumpay na ginawa ni Jesus? Ganun po yan, di ba? Kilala niyo si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, pag nag-boxing, di ba? At pag nanalo, kanino ang premyo? Kay Jinky. Ang tawag doon, si Pacquiao champion. Di ba? Si Jinky more than conqueror. Bakit? Bakit more than conqueror si Jinky? Hindi dahil lang binigay yung premyo sa kanya. Kundi dahil si Jinky, hindi naman siya ang nag-training. Hindi naman po siya ang nag-diet. Hindi naman po siya ang nagpahirap ng kanyang katawan. Hindi rin po siya yung nasuntok. At hindi rin siya yung lumaban. Di ba? Pero siya yung more than a champion. Bakit? No? Kasi yung more than a champion, more than a conqueror, si Jesus, ginawa niya lahat para sa atin. Wala ka mang ginawa. Amen? Wala kang ginawa para maligtas. Naniwala ka lang. Hallelujah. Kaya kapatid ko, gusto kong mag-umpisa tayo dyan. Because of Jesus Christ, you are more than conqueror. Gusto kong mag-ibang isip natin. Gusto kong makita natin that we are destined to conquer. Destined to overcome every obstacle in life. Tandaan nyo, wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Sabi ng 1 Corinthians 10:13, at tapat ang Diyos, siya mismo ang gagawa ng paraan para atin itong mapagtagumpayan. In other words, kasanggan natin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. Kaya kung sakali ngayon, tingin mo parang talo ka na. Parang napag-iiwanan ka. Parang hindi ka pinapansin. Parang hindi ka napipili. Parang walang bukas na pintuan sa buhay mo. Para bagang hirap ka na.
At nasasabi mo, hanggang kailan ito? At kung minsan meron lang sumusuko sa atin at iniisip mo, sadya atang ito ang palad ko. Meron tayong titignan na ang pangalan po niya ay Perez. Yung nanay niya, mahirap ang pinagmulan. Pinris ni Pastora Carmela yung pangalan ng nanay niya. Sino yun? Si Tamar. Sino nakakaalala nung Sunday sa message? Si Tamar po is a series, a cycle of abandonment, rejection, bitterness, pero di sila nagpatalo. Pero nang dumating si Perez, he break the cycle of defeat in the life of Tamar. You see, si Perez ay breaker po siya. Cycle breaker po siya. Anong ibig sabihin? Anumang hindi maganda sa buhay natin na parang tuloy-tuloy, parang kay Tamar. Di ba? Yung sa buhay ni Tamar, tuloy-tuloy yung hirap. Kung hindi lang siya gumawa ng paraan, nagkunwari siyang patutot, hindi siya nagkaanak. At kambal pa ang anak niya. At alam natin ang kwento, ang biyanan niya, si Juda. No? Biyanan niya. Kasi may prophecy kasi na ang king ay manggagaling kay Juda, the tribe of Judah. The scepter will not depart from the tribe of Judah. Kaya ang tawag kay Jesus Christ, Lion of Judah. Amen? Sabi niyo, Lion of Judah. So itong si Perez, mamaya makikita natin yung meaning ng kanyang pangalan, na-break, nawasak, nasira, yung hindi magandang nangyayari sa pamilya niya, sa nanay niya, the moment na siya'y pinanganak. Kapatid ko, you are a cycle breaker. Ano bang mga cycle sa pamilya niyo? Utang? Karamdaman? Kamakailan may kausap ako, sabi niya, yung pamilya daw niya, magulang niya, ang dami daw naman pwede ipamana, bakit diabetes pang pinamana? Diba? Totoo naman yung kumisan, di ba? Sino-sino, namana niyo yung cancer, namana niyo yung sakit, yung sakit ng lolo niyo, kumisan nagiganoon. No? At parang kay Tamar ganoon. Parang walang magandang mangyayari. Kasi the moment Tamar continue in that cycle na wala siyang anak, wala na siyang hope. Wala na siyang pag-asa. So she was desperate. Kasi lahat, yung kanyang unang nasawa, namatay. Yung pangalawa naman, si Onan, ayaw niyang anakan. Ayaw ko ba? Ano yun? Pinatay ni Yahweh si Onan. Kasi ayaw niyang anakan. No? Yung subilya, nilalabas niya. And then yung bunso, hindi binigay ng biyanan niya. Kaya desperado si Tamar. Kailangan magkaanak ako. Anong nangyari? Nagkunwari siyang patutot at dumating. Munti na rin siyang patayin sa pamamagitan ng pagbato. Buti meron siyang hawak na ebidensya. Yung sinsin at tungkod. And then sabi ni Juda, mas masama ako kaysa kanya. Ako ang tatay ng anak niya. So alam niyo ang kwento. At dumating si Perez. Yung cycle of defeat, cycle of curse, pain, abandonment, hopelessness was broken. Kapatid, nandiyan ka na. Amen. Nasa iyo si Jesus. Ano bang cycle? Yung bang parang pabalik-balik lang? Ganun uli ang buhay? Parang copy-paste? Yung bati kayo ngayon, nag-aaway na naman. Masaya, masuwi na naman, di ba? Yung hindi ka pa mag-sweldo, ubos na. Cycle yun. That must be changed. Amen? That must be broken. Hindi po maganda yung buhay na gano'n. Kaya ayaw yun ni Tamar at dumating si Perez. Sabi niyo, Perez. Okay, kaya buksan natin ang ating Bible ngayon. Yan ang ating titignan. Si Perez, destined for breakthrough. Okay? Destined for breakthrough. Remember this, when your life is aligned with King Jesus,
barriers cannot cancel God's redemptive purpose. Pag sinabing redemptive, yung nawala na, kukunin uli ni God. Amen? Yung nasira, pwedeng ayusin ni God. Yung nawasak, pwedeng ibalik ni Lord. Ano bang nawasak sa atin? Ano bang nasira sa atin? God's redemptive plan sa buhay mo. Pwedeng i-redeem, tubusin, kunin muli. Kaya kapatid, may bukas pa. Darating ang umaga sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kasi, Brother Jess, naalala ko si Ray Valera. Malayo pa ang umaga. Di ba? Sintonado po ako, hindi niyo lang kwento. Okay, I want to remind you about this truth. Your barriers or barrier does not have the final word. Ano ba yung sagabal sa buhay mo ngayon? Hindi yan ang may huling salita. Si Jesus ang may final say sa buhay natin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen? Thank you, Jesus. Matthew chapter 1. Nasa aklat pa rin tayo ng Matthew, baging buwan na. Hindi pa tayo umaalis sa verse 1, 2, and 3. Okay? Nasa talaan pa rin tayo. Remember this? Nilagay ni God ang mga pangalan yan para ipakita sa atin na sa bawat henerasyon ang Diyos ay gumagalaw. At sa likod ng bawat taong ito, ang Diyos ay may kwento. Kaya nga po, God is in the story. Amen? Is in the details. Ito'y nagpapalakas loob sa akin kay Pastora Carmela, sa mga anak namin, sa church, sa inyo. Hindi ako nag-aalala sa inyo because God is in the story. Kung ang ating titignan ng mga kwento nila, magulo. But God is in the story. Jesus is the author. Siya ang writer. At siya rin po ang tatapos ng magandang kwento. The author and the finisher of our perfecter of our faith. Siya ang author, siya ang writer, siya ang director, siya rin ang producer, siya pa ang sponsor. Saan ka pa, di ba? At sa kanyang kwento ito, ikaw ang bida. Amen? At meron ng kwento. Kaya lang, huwag mong hayaan yung bida, naging kontrabida. Huwag kang maging kontra sa kwento ng buhay mo. Amen? Huwag mong kontrahin ang Diyos. At sabi riyan, ito ang talaan o genealogy records ng lahing pinagmulan ni Jesus. Ang anak ni David. Bakit David? Hindi ko na, dapat i-preach din natin ito pero lalampasan natin. Kasi madalas tayong makarinig ng preaching about David. Bakit David? Kasi sigad na nga ako kay David na ang magpakailanman, sabi niya, yung trono, yung kaharian, yung kingdom ay naka David. So, bakit David? To fulfill what God has promised to David. That there will always be a king na galing sa kanya na lulok-lok. Okay? So, God is the one who fulfills the promise. Bakit Abraham ang binagay dyan? May pangako si God that through Abraham, every people, every nation, every families on the earth, every family on the earth will be blessed. Nagalap yan, hindi kay Abraham, kundi kay Jesus. Amen? So lahat may meaning. Bakit nauna yung David, hindi si Abraham? May dahilan si God. Okay? Mas matanda si Abraham kay David. Bakit inuna? Kasi ang purpose ng Matthew, ipakita na si Jesus ang King. The King has come. Amen? And then doon lang binanggit si Abraham. Kasi walang blessing kung walang King. Kaya nauna si David, and then Abraham. And then binanggit yung third generation, Isaac. Amen? Si Isaac. Binanggit si Isaac. Ang ama ni Jacob. Hindi natin
Opo, Pastor Carmela, tumatawag po kayo. Hello po, Pastor Carmela. Sige lang. Napindot lang po. Sorry po. Narinig bang nag-ring? Hindi, ako lang kasi dito lang, salamat. Okay. Alright. I love you. Kaya pala naka-airplane mode. Yan, para walang istorbo. Yun. Salamat po. Okay. And then, binanggit na si Jacob, siya ang ama ni Juda. Yan ang pinag-aralan natin, na si Juda, binanggit yung kanyang mga anak, mga kapatid. And then, pasinin niyo, at si Juda, ang ama ni Perez at Zerah, kay Tamar, di ba? Nabanggit ito. Si Perez ang ama ni Hezron, at si Hezron ang ama ni Haram. Ngayon, kung babasahin mo lang dyan, kulang ka ng impormasyon. Dapat pumunta ka sa pinaka-source. Bakit binanggit pa si Juda, si Tamar, si Perez? Pupunta tayo sa Old Testament. Genesis chapter 38 tayo ngayon. Ito yung kwento nila. Nang dumating ang panahon, so alam natin ang kwento, nabuntis siya. Nang dumating ang panahon ng kanyang panganganak, si Tamar, kambal ang nasa kanyang tiyan. Sa kanyang panganganak, inilabas ng isa ang kanyang kamay. At tinawagan ito ng hilot at tinalian sa kamay ng isang pulang sinulid at sinabi, ito ang unang lumabas. Ito ang champion. Ito ang winner. So, meron ng winner. May lumabas ang kamay. Alam ba yung ibig sabihin ng pangalang, bibigyan na mamaya ng pangalan, okay? Zerah, Zerah. Yung nagdiningning. So, meron ng winner, kambal. Sa mga Hudyo, sa mga Hebrew, ang pagiging panganay, ang pinaka-importante sa lahat. Lahat ng blessing na uuna sa kanila. Okay? Priority sila, blessed sila, favored sila sa lahat ng bagay. And then, sabi ng verse 29, may ngunit. Nang iuro niya ang kanyang kamay, biglang inurong ang kamay. Biglang umatras. Parang yung kwento kanina, kumisan una pang umatras yung meron, di ba? Biglang umatras. Biglang inurong ang kanyang kamay. At ang kanyang kapatid ang lumabas. Nagtaka yung hilot. At kanya sinabi, paano ka nakagawa ng butas para sa iyong sarili? Magtataka siya. Meron dapat una, nato na yung kamay. Biglang umatras. At pagkatapos biglang lumusot. Yung isa. Nagtaka yung hilot. Alam mo, ako po pinanganak sa hilot. Noon, madaling manganak, di ba? Ngayon, marami rin sa inyo, may mga nandito, madali din manganak. Meron po sa aming baryo, habang nanganganak, nagbabasa lang ng comics. Grabe. Aba, ang iba ngayon, pag nanganganak, talagang tinatawag ang pangalan ng asawa. Galit na galit. Kagagawan mo ito, pekto, sabi niya. Abang ngayon, para wag nang makuha, cesarean na lang. Hindi uso ng cesarean. Hilot lang, pwede na. Umibisan, nakikinig pa sila ng drama, ng Magnum. Yun, grabe na. Okay. And then, kaya ang pinangalan ay Perez. Ibig sabihin ng pangalan Perez, yung breakthrough. Yung bridge nakagawa ng butas. Okay, breakthrough. And then, pagkatapos, ay lumabas ang kanyang kapatid. Ito na dapat ang winner. Nagtagumpay na dapat. Na may pilang sunulid meron ng trophy Ito yung winner, meron ng marka. Pero nahuli pa. Meron ba sa buhay niyo, pakiramdam mo parang wala na? Parang talo ka na? Pero sa bandang uli, panalo ka pa. Amen? Parang si Perez. Itong si Zerah, Kaya, tinawag siyang shining, kaningningan, nagniningning ang kanyang pangalan.
May mga tao, sa umpisa lang maningning. Naalala ko ng bata ako. Kung minsan naiinggit ako noon, hindi pa Kristiyano, mabuti pa sila, mayaman. Ang tawag sa tatay nila, daddy. Ako hindi ko matawag na daddy yung tatay ko, nagigilabot ako, pati tatay ko nagigilabot. No? Pati mami. And then nasasabi ko, sana yung kapitbahay namin sa harap namin, alam niyo ni Kuya Arnel, yung si Dadarang Irma, di ba? Mayaman sila, yung mga David, no? Sana sila lang magulang ko, sabi ko noon. Pero isip ko lang yon. Pero masaya naman ako sa pamilya namin. Kuminsan naiingit ka lang. Ano? So, nung bata ako, ganun ako. May mga klase po ako, Knight of Columbus sila, ang popogi nila, ang dadami ng baon. Kuminsan ako, nakakalimutan ako humingi ng baon kasi madalas wala namang ibibigay na baon. Kaya hindi na ako nakakahingi. So, yung mga kasabayan ko na iba noon, no, talagang. Pero minsan, merong isang nakita ko na nagkaroon ng magandang asawa, magandang buhay, biglang-bigla nasugal. Nasira ang buhay, nagkahiwalay. So sa umpisa, ang ganda, naningning. Pero sa bandang huli, dumilim. And I hope and I pray, hindi maging gano'n ang katapusan ng kwento. Tayo po gumaganda ang kwento ng buhay natin, hindi dahil po sa sinuwerte tayo. Hindi po dahil sa magaling tayo, kundi dahil magaling ang Diyos. Kundi dahil pinili natin siya sa buhay natin. At actually, siya ang unang pumili sa iyo. Hindi ka ang unang pumili sa Kanya. Wala ka pa, nakita ka na niya. Hindi ka pa man tumatawag sa Kanya, tinawag ka na niya. Sabi ng Ephesians 1:4, God has chosen us even before He created everything in Christ. Wala pa lahat. Nasa isip ka na ng Diyos. Amen? Kaya pag tinatanong kayo, nasan ka nang wala ka pa? Huwag mong sabihin, wala ka pa. Nandun na ako sa puso ni Jesus. Amen? Nandun na ako sa kanyang kaisipan. Kaya nga dumating siya para tubusin tayo. Mga kapatid, napakaganda ng message natin ito. No? Kaya, maaaring hindi ka pinili, hindi ka sinasama, hindi ka parang pinapalad sa kasalukuyan. Umpisa lang yan. Hindi pa tapos ang kwento mo. Kamukha po nang nangyari ito. Nagulat ang hilot. Nagulat sila. Kaya itong si Perez, nasama sa mga salinlahi na pinanggalingan ni Jesus. Ang pangalan nakatago, ngayon nakita natin. Amen? Yung si Perez nasa salinlahi. Galing sa isang magulong pamilya. No? Pero naging bahagi ng God's redemptive story. Naging bahagi siya ng kwento. Mukhang muntik lang hindi may panganak, muntik lang hindi lumitaw, dahil abandonada ang nanay niya. Hindi napansin, wala ng pag-asa. But God can orchestrate everything. Kung minsan may nangyayari sa buhay natin, parang pangit. Kung hindi ako iniwan, kung hindi ito nangyari, kung sana hindi na lahat. Mga kapatid, may purpose si God. Amen? Naalala ko yung kwento ng isang kutsero, matandang kutsero. Yung pong mamang ito, tanging paghanap buhay, kaisa-isang kabayo. Minsan po, pagkagising sa umaga, maagang gigising para mamasada. Hinahanap ang kabayo, wala. Di alam, nakita ng kapitbahay. Nawawala yung kabayo ko, sabi niya. Sabi ng mga kapitbahay, kawawa na bang kayo? Kaisa-isa yung kabayo na wala pa na panghanap buhay. Ano ba ang sagot ng matanda? Alam mo, sabi niya, oo, sabi niya, pero mabuti man ito o masama. Diyos lang ang nakakaalam. So, yun. Nawala ang kabayo. Kinabukasan, nagising yung matanda, maingay sa labas. Paano nangyayari? Bakit? Ang daming kabayo sa harap ng bahay. Anong nangyari? Yung palang kabayo niya, pogi. Naligaw pala, napunta ng gubat. Nang umuwi, marami na crush, sumama. Sabi, pagtang kapitbahay, sabi na, napakapalad yun naman, napakaswerte. Dati isa lang po ang kabayo, ngayon ang dami-dami na, sabi nila. Ito ang sagot ng matanda. Mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Meron siyang isang anak na binata. Nakita niya ang isang kabayo na maganda, stallion. Ha?
Ang ginawa niya, hinigi sa tatay. Wild po yun. No? Tinrain niya. No? Para masakyan. Doon sa kanyang pagtitrain, tinitame niya. Lumundag yung kabayo, hindi sanain. Nahulog yung bata, yung binata. Napilay. Lapit na naman yung kapitbahay. Kawawa naman kayo. Marami nga kayong kabayo, pero yung anak naman ninyo, kaya isa-isa yung anak, napilay pa. Ano sagot ng matanda? Mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. After a week, may dumating pong maraming mga truck. Ang daming truck. Bawat bahay pinupuntahan. Anong nangyayari? And then, kinukuha pala yung mga kabataan. Nagkaroon pa rin pumutok yung World War II. No? Ako ito nangyari yan sa London. Sabi nila, yung mga kabataan, kukunin mga football player, yung pala gagawin lang sundalo. No? So, ganyan ang ginawa. And then, umiiyak yung mga kapitbahay kasi yung mga anak na binata, kinukuha. And then, ang mapunta sa kanila, sabi po ng mga sundalo, ay, hindi pwedeng anak niya pilay. Sabi niya, lapit na naman yung mga kapitbahay. Sabi nila, mabuti ka pa, sabi niya. Kahit ang anak mo pilay, at least nakikita mo pa. Kami, sabi niya, hindi namin alam kung babalik pa silang buhay o kompleto. Ano sabi ng matanda? Mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Amen? Hindi ko alam ang nangyayari sa kwento ng buhay mo ngayon. Pero hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Kaya nga po, itong si Perez ang nasabi ko, no? Perez, no? Paano siya nagka-breakthrough? Mga kapatid, huwag mong isiping talunan ka na. Makakalusot ka. Aangat ka. Magtatagumpay ka dahil kay Jesus. God is in the story. Amen? Hallelujah. Now, tingnan natin sandali. Ano ba yung breakthrough? I-shortcut na natin, anak. Baka hindi tayo matapos. Ano ba yung breakthrough? Pag sabihin breakthrough, ito yung paglagpas. Ano ang dapat mong lagpasan? Paglagpas sa anumang humahadlang sa layunin ng Diyos. Maganda ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan, yung mga hadlang na dapat nating lagpasan, no, ay panlabas. Outside, external barriers. Kung minsan may mga tao ayaw sa inyo. Hindi ka pinapansin. Hindi ka gustong tanggapin sa trabaho o i-promote. What we call there are opposition in life. And then sometimes, kakulangan ng resources. Wala akong pera, wala akong ng abilidad. Kuminsan hadlang yan. O kuminsan may mga delay o kaya walang opportunity, closed door. Naghahanap ka ng trabaho, wala kang makita. Okay? Naghahanap ka ng pagpapala, parang wala. Kuminsan ang mga labanan ay external na kailangan mong lampasan. Kuminsan naman internal, panloob. Yung takot, fear. Baka pagtawanan ako, baka i-reject ako. O kaya naman yung malang pag-iisip. Kuminsan, una tayong natatalo, hindi sa dyablo, kundi sa isip. Okay? May mga tao, ang tawag ko sa victim sila ng kalang iniisip. Ay, pinag-uusapan nata ako, Ay, bakit ako hindi in-invite? Tawag na victim mentality. Ay, bakit hindi ako ginrit? Bakit ako pinapansin? Okay? Bakit hindi ko sinasama? Isip. So, bantayin niyo ang isip niyo. Okay? Yan ang unang tatalo sa atin. Nandiyan ba kayo? Ang iba naman, bitterness. Ano ba yung bitterness? Pait. Dahil sinaktan ka, ginawa ka na masama, o kaya ang iba binibigyan ng pabor. Ang bitterness ay lason. Pwedeng sumira ng isip mo, ng emosyon mo, ng buong pagkatao. At pag may bitterness ka, may lilitaw na sakit sa'yo. Arthritis, cancer, ulcer, lahat ng uri ng sakit. Pwede dumating sa buhay mo pag may bitterness ka. Puyat, hindi ka makatulog. Hindi ka tatalino, nawawalan ka ng diskarte because of bitterness. Okay?
And then yung mga simple habits na patagong kasalanan, sisira ng breakthrough natin yan. Kailangan nating lampasan yan. Pero tandaan niyo mga kapatid, ang tunay na breakthrough o pagtatagumpay ay paglampas sa anumang umahadlang sa layunin ng Diyos. May layunin ng Diyos sa buhay natin. At kailangan lampasan natin lahat ng hadlang. Iiwan ko sa inyo 3 bagay. 3 life-changing truths from the story of Perez. Number 1, your final, no? Your situation is not final. Ano ba sa Tagalog? Lipat mo na, anak. In other words, ano man ang nakikita natin ngayon, huwag nating gawing pamagat ng buong kwento ang isang maikling chapter o isang page ng buhay natin. Okay? Isang pahina. Huwag nating i-conclude agad sa isang nangyaring season sa buhay natin. Yun na yun. Baka meron pang next season na mas maganda. Can I have an amen? Ito pong si Perez, ano? Pag-ilipat nyo na anak. Para mabilis tayo. Hindi final ang kalagayan mo. Si Perez, hindi final ang kalagayan niya na siya'y parang nauhuli. Bigla siyang lumusod. Mukhang pangalawa si Perez, pero hindi ang panlabas, appearance, ang nakatagda ng kanyang resulta, ng kanyang outcome. Talo na, panalo pa. Parang si David. Si David hindi pinapansin. Pero ang nakita ni God kay David, not just a shepherd boy, but a king. May nakikita si Lord sa iyo na hindi mo nakikita at hindi nakikita ng iba. Parang si Joseph, no? Kinulong, nakalimutan, pinagbintangan, no? Parang wala ng pag-asa. Pero hindi yon ang kanyang final destination. May plano ang Diyos sa buhay niya. Ano man ang kalagayan mo ngayon, hindi pa yan ang katapusan. Hindi yan ang conclusion ng buhay mo. Si Peter bumagsak, no? Pero hindi iyon ang nag-cancel ng kanyang calling. Baka meron sa atin bumagsak. Kinukondem mong sarili. Kapatid, lahat naman babagsak. Sabi ng Proverbs, ang taong matawid 7 beses bang babagsak, bumabangon uli. Ang susi doon, hindi dahil bumagsak ka. Ang susi, kaya mo bang tumayo? And if you are a righteous person, you will rise again. Amen? Okay. Now, kapag ang pakiramdam mo ay tayo po'y na-overlook, yan, masakit, di ba? Pero hindi ito ang identity mo. Pero kung minsan, binabrand natin ang ating mga sarili na pinagpalit ako, di ba? Pinagpalit ako. No? Wala na ako. No, kapatid. Hindi ka rejected. Parang kami, alam niyo po si Pastora, di ba? Kaming dalawa, meron kami dapat gawin sa ibang bansa. Kailangan naming puntahan ang mga simbahan natin. Okay? Ilang beses na kami i-invite sa Europa. Nakapunta kami ng Canada sa ibang mga bansa, no? Pero ako minsan na nakapunta dyan, sa Roma, no? Sa Europa, sa Florence. Pero kailangan kami doon. Hindi kami makapunta. Palagi kami nadideny. Alay ba, ilang beses kami na-deny. Yung ma-deny kang misa, parang masakit, di ba? Ma-deny kang pangalawa, parang nakakahiya, di ba? Ma-deny kang pangalo, tumatahimik ka na lang para wala na lang alam. Di ba? Ma-deny kang pang-apat, parang gusto mo nang mag-doubt. Amen? Ma-deny kang pang-5, parang magagalit ka na. Alam mo, ilang beses kami na-deny, no? Ayaw ko yung bigyan ng visa, Schengen visa. Pero 2 weeks ago, no? Inihintay namin, nag-apply po kami muli sapagkat mag-anniversary yung isang church natin doon sa France, sa Nice, no? And then meron pong 5 pastor sa Europa na kailangang ma-ordain. So, sabi ko, Pastor Phil, sinabi ko sa kanya, in case na mauna kayo, sabi ko, hindi kami makapunta kaagad, kayo na lang ni Pastor Edith ang mag-ordain. Ako magsusum na lang. Ay, hindi pwede, Bishop, sabi niya. Kailangan nandun ka. Ang tagal. Sila, ang bilis lumabas. After 1 week lang, lumabas ang kalang, tama ba ako? Ang kalang visa. Haba kami,
2 weeks na, 3 weeks na, wala pa. Pang-4th week ata lumabas. Kaya 2 weeks ago, lumabas na po yung aming visa. Yung aming Schengen visa. Amen? Pero kung alam lang po ninyo, di ba, nahihiya kami sa inyo, aalis kami, di ba? Pag ganyan, nandiyan pa rin po kami. Ay, akala ko bang aalis sila bishop? Ay, akala bang, so, medyo nakakaya. Pero alam mo bang kapatid, huwag niyong ibra ng sarili niyo. Hindi ko, yan, ang ginamit na word yan, reject. No? Masakit yun. Kaya, nung una, ay, na-reject tayo. Hindi tayo na-reject, sabi na-deny lang. No? So, ibig sabihin, pag na-deny, ibig sabihin rejection din yun, di ba? How you interpret it? Pero mayroong kasabihan, God's delay are not God's denial. May time ang lahat. Amen? Kaya purihin ng Diyos, kaya mawawala po kami sandali. Amen? Mawawala kami na sa Wednesday po ito, August 19, lilipad na po kami. Nakabili na po kami ng oil, yung nilalagay sa kilikili. Alam yun, no? Lilipad na po kami at excited po sila, yung mga taga-Europa. So, lalapag kami sa France, pupunta ng Roma, pupunta po sa ibang kapatid natin, no? So, magtuturo, mangangaral, mag-o-ordain, mag-encourage. At siyempre, kasama na yung konting pasyal doon. Amen? Kung gusto po niyong sumama, kuha kayo ng visa. So, yun po. So, salamat sa inyong mga prayer. Maaari meron sa atin ngayon, feeling mo parang rejected ka. No, hindi ka reject. And you are not a reject. Sometimes we experience rejection from people. And you interpret it, I am a reject. When you say you are a reject, that is an identity. Okay? Si Brother Iner, alam yan. Nagtitinda ng balot. Pag nakita, hindi balot. Abnoy, reject yan. Penoy, reject yan, hindi balot. Itatabi. Okay? So kung minsan, titignan ka ng ay, reject yan. Pero si God, hindi ka pa man pinapanganak, nakita sa Kanya, hindi ka reject. Amen? You are not abandoned, you are not a reject, you are chosen child of God. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Kaya huwag mong ikumpara ang timeline mo sa timeline ng iba. Una-una lang yan. Panahon yan. No? Halimbawa ngayon, nakikita nyo kami, pupunta ng ibang bansa. Hindi naman dating ganoon. Okay? May mga dinaanan muna. May mga season. Kaya kung sakaling nakikita nyo po ko yung nakasuot, okay? At pogyong-pogy, may dinaanan din po ako. Amen? And then, makita yung bahay namin, maganda. May kwento rin po yun. No? Okay? Kaya, ngayon, meron tayong sasakyan, may kwento rin yun. Okay? May timeline. Itong church natin, dati hindi ganito. May dinaanan tayo. No? Noon, dyan lang tayo sa sulok-sulok ni Brother James. Naapong-among sa Hobart Court. No? Doon sa barangay. Minsan may away pa. Multipurpose, may away pa kung minsan, may suntukan pa. Yung dinaanan natin. Yung nagpipress ako sa kanto, sa kalye, minsan may lumapit. Nagpipress ako kina Brother Pio, naka-mic ako. Sa kalsada, biglang may dumating. Ang ito, sabi niya, panumbuhan kayo niya. Dumating, galit na galit. Nang nakita ko siya, sabi niya, ibinu pala. Kaklase ko, classmate ko. Sabi niya sa akin, panumbukan na nakasana. Pag susuntukin ka na sana kita, akala ko kung sino, ikaw pala, bino, sabi niya. So, yun. Sa kabisa, nakakaranas tayo ng ganon. Amen? Kaya, kasama ko si Paring Romy, yung pinupuntahan namin yung lugar dyan sa Badabdab, yung bandaron, pugad pala yun ng kuwan, di ba? Noon, pugad pala yun ng mga sindikato. Pero doon kami nagpipris, di Paring Romy doon. Bisa kasama namin si Paring James. Yung dinaanan natin. Kaya kung nakikita kayo ng magandang church, bishop ako, may nangyari muna. Sumasakay kami, sumasabi sa mga bus para mag-Bible study kami, di Brother James, Brother Edwin, Brother Ray Cruz, nandiyan siya. Pupunta kami ng Guagua. Kung minsan wala kami masakyan, maglalakad na lang. Pero hindi sa Guagua, sa San Fernando, gano'n. So, anong ibig sabihin? May timeline. Amen?
Kaya huwag kang maigit ngayon, o kaya huwag kang mag-isip ng masama, o kaya huwag kang maawa sa sarili mo na pag-iwanan nata ako. Okay? Tuloy-tuloy ka lang, kapatid ko. Tuloy-tuloy ka lang. Hindi pa tapos ang Diyos. Amen? Ang ating confidence, tandaan nyo, ang ating confidence, tiwala, ay hindi nakasalalay sa approval ng tao, kundi sa biyaya at layunin ng ating Diyos. Biyaya at layunin ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa, sige, palakpan natin si Lord. Pangalawang katotohanan, malapit na akong matapos. Dapat 7:30 tapos na ako. Tinutubos ng Diyos ang ating nasirang kwento. God redeems our broken stories. Amen? Grace is greater than the broken parts of your story. Parang yung anak ni Peter Tanchi, na-rape si Joy. Ang hirap doon, ma-rape ka. Lord, nasaan ang purpose mo doon? Walang mabuti ron, walang maganda. Pero minsan, maging yung mga samang nangyayari sa atin, pwedeng gawing mabuti ni God. No? Munting nang mag-quit si Peter Tanchi. Munting nang walang CCF. Pero naniwala sila sa Romans 8:28. God works all things together for good to those who love God. Ang hirap nun. Hindi ko alam kung anong kwento nyo. Lahat tayo may kwento. Lahat tayo may nakaraan. Sirang kwento, sirang buhay. Pero ang biyaya ng Diyos, kayang pagandahin lahat. Maging yung pinakapangit na kwento ng buhay natin. Amen? Mga kapatid, let go ka na. Huwag kang mabuhay sa regret. Move on ka na. Tuloy-tuloy ka na. Yung kwento ni Tamar, ni Perez, komplikado. Magulo. Diba? Imagine, kinakailangan ang biyanan pa niya ang makabuntis sa kanya para makasurvive lang. Biyanan niya. Ang pangit nun. Meron ba maganda ron? Pero nga ito nakikita, grace ni God. Kaya sinama ang pangalan para magbigay ng pag-asa sa atin. Masama man ang nangyari sa atin. Nandyan pa rin ang biyaya ng Diyos para tayo ibalik, i-restore, pagalingin. Amen? Tandaan nyo, gusto ko maintindihan natin, hindi sinasangaiunan ng Diyos ang kasalanan. Kasalanan pa rin yun, mali pa rin yun. Okay? Yung nagawa mo, kasalanan pa rin, mali yun. Yung ginawa sa'yo, kasalanan yun, mali pa rin yun. Ngunit hindi kayang talunin ng kasalanan yun, ng brokenness na yun, ng pagkasirang yun, ang plano ng Diyos. God's redemptive plan. Gusto ko sa yung word na redemptive eh. Kaya nakalagay yung redemptive. Yung redemptive, ang ibig sabihin niyan, pag bumili ka ng Pepsi, may premyo ka. Di ba? Yung takip. Dalhin mo sa tindahan. I-redeem mo. Uy, may premyo po ako. Okay? Oh, no. Isang ganun yun. O kaya may nasangla. Sa'yo dati, nasangla. Wala kang pantubos. May nagbigay ng pera sa'yo. O, eto, kunin mo. O kaya isang tutubos. Ay, babayaran ko po yung sinangla. Akin na uli yan. So yun, redemptive plan. Ang Diyos, yung nawala sa atin. Yung nasira. Kayang tubusin ng Diyos. Sinong tumubos? Ang Diyos. Sa bagitan ni Jesus. Sa kamatayan ni Jesus, tinubos niya ang buhay natin. Pati kwento natin, tinubos niya. Amen po ba? Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya, I want to remind you na ang kasalukuyang chapter, sige, nakalipat mo nga. Okay. Ang kasalukuyang chapter mo ngayon ay hindi ang buong kwento. Chapter 1 pa lang yan. Baka nasa chapter 2 ka pa lang ng sinusulat na kwento, Lord, sa buhay mo. Abangan mo yung chapter 3. O baka may season 2. Kasi magandang kwento mo. Hindi lang siya limited season. Baka siya ay may season 5.
Pag kasi yung season mahaba, ibig sabihin may season 1, season 2, ibig sabihin maganda talagang nangyayari. Amen? Ako siguro, baka wala pa ako sa aking final season kasi 61 pa lang ako. Okay? Baka meron pa akong mga 5 season or 4 season. Pero ang mahalaga, sabi ng awit, we have joy, we have fun, we have season in the sun. Dun dun dun, goodbye to you, my trusted friend. Okay, kaya ang chapter ng paghihintay ay hindi conclusion. Habang naghihintay ka, hindi ka bitin. Ang Philippians 1:6, He who began a good work in you. Siya na nagpasimula, na mabuting gawa sa buhay mo, gaganapin niya. So, wag kang maglagay ng katapusan, ng conclusion sa iyong paghihintay. Amen? Huwag mo nang awitin yung awit ni Ray Valera. Okay? Ang chapter ng correction, pagtutuwid, ay maaari maging yan ay preparation. Kung kinokorek kayo ng Lord, tinutuwid ka ni Lord. Okay? It is never interpreted as a rejection. Hindi at ako mahal ni God. No. It's a preparation. Kaya ang chapter ng sakit o pain ay maaari maging patotoo, testimony of God's grace. Marami tayong kwento ganyan. Ako, naging testimony of grace ang buhay ko. Hindi dahil magaling tayo. Alam niyo yung background ko. Kaya kung ako po na-drop out, na parang wala ng pag-asa, nabago ang buhay. A testimony of God's grace. Kaya sabi ko, pag kinukumusta ako, kumusta po kayo, Pastor? Ito, by the grace of God, I am better than yesterday, today, and forever. Sabi ko. Palaging ganun sinasa. Kumusta po? Oh, ito po, all is well by God's grace. Oh, kumusta po kayo? Oh, by the grace of God, I am better than yesterday, today, and forever. Dapat ang confession nyo ganun. Amen? Pabuti ng pabuti. Ikit pa nung yesterday, and today, and forever. Ganyan tayo kay Jesus. Amen po ba? Kung paano si Jesus Christ, mga kapatid, sa buhay natin, lalo na siya nakikilala, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kabutihan, kung sino siya, nagiging gano'n ang buhay natin. The more you know Him, the more your life will improve. Gaganda ng gaganda. Meron pa akong 2 minutes. Hallelujah. At panghuli, ang totoong pananampalataya, hindi sumusuko. Genuine faith never quits. Refuses to quit. Yan ang mga tao may breakthrough. Like Perez. Talo na siya. Meron nang nauna. Pero nakalusot pa. Amen? Iniisip ng iba, talo ka na. Biglang ba, anong ginawa mo? Paano nangyari yan? Ako, talo na eh. The moment, sabi ko na ako mag-drop out, talo na ako, wala na. Wala na. Pero nakalusot. Nakapag-aral ulit, gumaduate. At ngayon, ang inyong lingkod. Mga kapatid ko, hindi ka talo. Amen? Refuse to quit. Amen? Ang totoong pananampalataya ganyan. Kaya nga po, hindi ako susuko. At huwag kang susuko. Kahit napapaligiran ka na ng discouragement. Sabi sa'yo ng mga problema, sumuko ka na! Sabi ng problema, magpakamatay ka na! Inom ka na ng Clorox. Lasunin mo na sila. Lumayo ka na, tumakas ka na. Sumuko ka na, sabihin mo. Kahit sabihin niya, napapaligiran ka na ng pagsubok, kahirapan, problema, wala ka nang pupuntahan. Sabi mo, hindi ako susuko. Bakit? Kumikilos ang Diyos ko. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya po, maaring kailangan ng breakthrough. Importante ito, pakinggan nyo, ang paghihintay. Kailangan ng breakthrough yung patience. Maghintay ka. Yung pagsunod, yung paghahanda, at pagtitiis. Si Job nagtiis. Si Noah nagtiis. Maraming nagtiis. Ang iba, 1 week pa lang nagtitiis. Nagbabackslide na.
Paano kung si Noah, 120 years? Si Job, ang hirap ng pagtitiis. Pero sa bandang huli, pinatunay ng Diyos na siya'y mabuti at tapat. Amen? Kaya, huwag itapon ang tiwala sa Diyos. Dahil lang wala pang sagot. Amen? Ang pananampalataya ay hindi lamang naghihintay ng breakthrough. Picture nyo yan. Naghahanda ito para sa breakthrough. Pag may faith ka, hindi ka lang naghihintay. Naghahanda ka. Lord, malapit na. Nagpe-pray ka. Dire-ready mo ang sarili mo. Amen? Maraming nagpe-pray, pero walang preparation. You see, you need to pray, you need to prepare. Prepare yourself for what you are praying for. Pag dumating na pala yung open door, hindi ka ready. Kaya sigad, pinrepare mo na si Joseph, si David. Hindi ka agad nilagay sa trono. Kailangan ng preparation. Pag hindi ka ready, ang blessing ay magiging sumpa. Kaya nadidili ang sumpa kasi kulang ka sa preparation. Kaya nga po, habang naghihintay ka ng breakthrough, naghahanda ka rin para sa breakthrough, sa tagumpay. Lahat na naghahanda, magsabing amen. Kaya nga po, sa ating pagtatapos, itong nakita ko kung isasummarize ko, yung buhay ni Perez at ni Tamar, nanay niya. Yung grace ni God, yung purpose ni God, at yung determination ni God. Yung grace ni God, yung purpose ni God. May purpose ni God sa buhay natin. Alam mo ng ating nakaraan, hindi pwedeng sirain ang plano ng Diyos. Hindi lang yung determination ni God, pati si Perez determined. Talo na, nanalo pa. Hindi siya sumuko. Naniwala siya, kaya niyang lumusot. Kaya tinawag siyang Perez. So grace, ginagawa ng Diyos ang hindi natin kayang gawin para sa ating sariling lakas. Purpose, kay Kristo, bahagi ng buhay natin ng kwentong mas malaki kaysa ating life o bigger than life. Yung kwento mo ngayon, akala mo yun, yung purpose ni God sa buhay mo, malaki pa sa buhay mo, is bigger than life itself. Determination, sa biyaya ng Diyos, patuloy tayong naniniwala, sumusunod at sumusulong. Determination, huwag kang susuko. Amen. Ang nakikita mo yung kapatid ko, sandali lang yan. Baka page 2 lang yan, page 3. Huwag kang susuko. At huwag mo rin silang isuko. Huwag mong isuko, ang asawa mo, gagaling yan. Ang nanay mo, gagaling. Ang asawa mo, magbabago. Huwag mo silang isuko. Huwag mong isuko ang pangarap mo na galing sa Kanya. Kagaya ni Perez, talo na, panalo pa. Destined for breakthrough. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tandaan niyo mga kapatid, ang breakthrough pinag-uusapan natin hindi lang para sa iyo. Ito'y para sa pamilya mo. Kasi pag nakitang malakas ka, nagtatagumpay ka, nai-inspire sila. Nai-encourage sila. Yung anak ko, yung tatay ko, hindi sumusuko. Yung anak ko, sa kabila ng nangyari, nandun pa rin kay Lord, hindi sumusuko. Ako, ito lang yung problema ko, pero yung tatay ko, masikip ang nararamdaman. Yung nanay ko, hirap na. Pero hindi sumusuko. And then nakita mo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. Pinagaling, pinalakas, nagtagumpay. Dahil sa yung breakthrough, maaari may maligtas. Dahil sa yung breakthrough, maaari may mabagong buhay. Hallelujah. Dahil sa yung breakthrough, ang iba magkakaroon ng pag-asa. Thank you, Jesus. Sige, pagin mo yung mga mata. Ano bang kalagayan mo ngayon? Tandaan mo, kapatid ko, ang hindi mo pagsuko ngayon at ang pagpili mo na magpapatuloy ka kay Jesus, susunod ka sa Kanya. Yan ay maaaring maging blessing, pagkapala sa mga nakatingin sa iyo, sa mga susunod pa.
Yung pagpunta mo rito every Sunday, nakikita ng asawa mo, ng anak mo, ng kapitbahay. Yung faith mo, yung joy, yung pagiging mabait mo at mabuti, nakikita yan. Kasi mabuti ang Diyos sa iyo, mabait ang Diyos sa iyo. Yung breakthrough yan ay magiging inspirasyon sa iba. Thank you, Jesus. Kaya ngayon, kapatid ko, huwag kang bibitaw. Preparation yan. Yung layunin ni God sa buhay mo mangyayari. Dinadala ka, una sa lahat, ng breakthrough mo sa pinakaplano at layunin ng Diyos sa buhay mo. Now, it makes all sense. Thank you, Jesus. Hallelujah. Meron sa inyo, you need healing. You need healing, not just in the physical, but sa emosyon. Kasi nasaktan ka, nasugatan ka. Like Tamar, like Perez, be healed. Kasama sa God's redemptive plan na ikaw ay pagalingin. Tulungan. Hallelujah. Huwag mong bitawan ng pananampalataya. Maniwala ka pa rin. Jesus, be still. There is a healer that flows from Calvary's tree. Yes. Thank you, Lord. May kagalingan, may breakthrough, may restoration dahil sa krus, dahil sa Kalbaryo. Jesus. Bitaw mo yung nakaraan. Let go of pain. Yung sakit, let go. Yung hirap, sama ng loob. Breakthrough. Sa ngayon, tingin mo parang walang nangyayari. Parang natatalo. Kagaya ni Perez, breakthrough. Tagumpay, lalampasan mo yan dahil kay Jesus. Hallelujah. Lord God, we thank you, Father. We worship